Lunch? Ano ka ba, Tanya? Di ba nga kala-lunch lang natin? Eto nga oh, at nagpapahinga pa tayo sandali dahil sa kabusugan. Puno ng pagtatakang salita ni Teacher Yula. Kasalukuyang nasa faculty room sila noon para magpalipas ng mga ilang sandali dahil 1 PM mag-uumpisa na naman sila sa kanilang klase. Nabigla lang si Teacher Yula. Dahil totoo naman, nakababalik pa lang nila mula sa kanilang lunch break. At eto si Teacher Tanya, nag-aaya na namang mag-lunch uli. Kaagad na binawi ng dalaga ang nasabi. Konti lang daw kasi nakain niya kanina, kaya gutom pa rin siya. Palusot ng dalaga na labis naman niyang ipinagpasalamat dahil naniniwala naman ang kanyang kaibigan. Napansin din naman ni Yula na walang gana sa pagkain kanina ang kanyang kaibigan. Ngunit ang totoo, nawala na naman sa isip ni Tanya na kababalik lang pala nila galing sa kantin. Mga elementary teachers ang magkaibigan. Pareho silang grade 3 ang hawak na classroom, pero iba-ibang section. Nakakabahala ng pagiging malimutin ni Teacher Tanya itong mga nagdaang araw. Minsan pa nga, ibang classroom na pala ang napasukan niya. Siguro pagod lang siya. Malamang sa dami ng iniisip niya, kaya nawala siya sa sarili minsan. Pagbawi niya, naglalakad si Tanya palabasan ng gate ng kanilang school. Nang sumalubong ang napakagandang ngiti ng kanyang kasintahang si Eric. Nagtaka siya kung bakit sinadya pa talaga siya ng kanyang kasintahan. Nakalimutan pala niya na susunduin pala siya ni Eric para sabay na nilang puntahan ang bagong bahay na nabili ng binata para sa kanila. Plano ni Eric, nalilipat kaagad sa bago nilang bahay pagkatapos ng kasal nilang magkasintahan. Mabuti na lang, hindi napansin ni Eric ang bakas ng pagtataka sa mukha ni Tanya. Ang akala ng binata, inaabangan siya ni Tanya sa labas ng school para didiretso na sila sa kanilang lakad. Kakaiba na talaga ang nararamdaman ni Tanya sa kanyang sarili. Hindi na normal ang pagiging sobrang malimutin niya. Minsan nga, napapatulala na lang siya dahil kahit ang pangalan ng kanyang sariling mga estudyante ay nakalimutan niya rin. Mabuti na lang at hindi gaanong iniintindi ng mga bata ang pagbabago na ugali niya. 27 years old pa lang si Tanya. Ang bata pa lang niya para maging ulyanin na. Pagbibiro pa niya. Pero nabahala pa rin ang dalaga. Kaya naman, pinilit niya ang kanyang sarili na magpa-check up na sa isang doktor. Nabigla si Tanya. Hindi niya matatanggap ang naging resulta sa kanyang mga test. Gusto pa rin niyang umapila at baka nagkamali lang ang doktor. Hindi siya makapaniwala na ganun kaseryoso na pala ang dinadala niyang sakit. Early Alzheimer? Bakit? Bakit sa kanya ibinigay ni Lord ang ganitong uri ng sakit? Pagtatanong niya sa sarili, sa dinami-dami ng mga makasalanang tao sa mundo, bakit sa kanya pa? Nakapanlulumo. Dahil wala na itong lunas pa, kailangan niya lang sundin ang lahat ng payo ng doktor. Ang sakit na ito ay nangangailangan ng lifetime medications, paliwanag ng doktor. Para kay Tanya, wala na siyang pinagkaiba sa isang taong may malubhang sakit na cancer. Hindi niya na napipigilan pang magtanong kung hanggang kailan na lang itatagal ang kanyang buhay sa mundo. Pinakamatagal na ang 10 taon. Pero depende pa rin ito kung papaano niya alagaan ang kanyang sarili. Napaka-rare ang sakit ni Tanya. Salita ng doktor, nabakas ang labis na awa sa dalaga. Habang unti-unting mabubura ang alaala ng dalaga sa paglipas ng mga araw, unti-unti ding bumabalik ang pagiging bata ng ugali niya na kahit ang sarili niya ay hindi niya na kayang alagaan pa, na kahit pangalan niya hindi niya na rin maalala. Darating ang araw na mararanasan niyang kahit simpleng pagpunta lang ng banyo ay hindi niya kayang gawin. Ganun na lang nalulumo si Tanya sa kanyang nalaman.
Papaano na ang pinapangarap nilang kasal ng kanyang nobyo? Ang pinapangarap nilang magsasama hanggang sa kanilang pagtanda ay hanggang pangarap na lang pala. Papaano ng magandang bahay na binili pa ng binata para sa kanilang magiging pamilya balang araw? Higit sa lahat, paano niya ito sasabihin sa kanyang kasintahan? Mga tanong sa isip ng kawawang dalaga. Pinayuhan siya ng doktor na gawin niya na ang lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin habang malakas at may naalala pa siya. Hindi nahiyang humahagulgol ang dalaga sa harap ng doktor habang isa-isang tinitingnan ang mga reseta para sa kanyang sakit. Sa dinami-dami ng mga gamot niya, ngunit wala man lang ni isa doon ang kayang lunasan ang sakit niya. Pinipigilan lang ng mga gamot na iyon para medyo bumagal ang pag-develop ng sakit niya. Gusto kong magkaanak bago tuluyang mabura ang alaala ko, Dok. Pinakanaunang naisip ni Tanya na gawin. Ang dami pa sana niyang gustong gawin sa buhay, pero mukhang hindi niya na magagawa pa. Kahit ang mararanasan man lang niyang maging ina, ay okay na para sa kanya iyon. Ngunit tumutol ang doktor. Yun ang pinakahuling hindi niya gagawin. Wika pa ng doktor, mapabilis daw ang pag-develop ng sakit niya dahil kailangan niyang itigil ang pag-inom ng mga gamot para sa safety ng pagbubuntis. Ngunit hindi pa rin natinag si Tanya. Pareho lang naman ang kahinatnan niya, mapabilis o mapabagal man. At the end, mamamatay pa rin siya. Mamamatay pa rin siya na walang makikilala ni isa sa kanyang mga kaibigan kahit na ang kanyang sarili pa. Wala nang nagawa ang doktor, kundi ang sundin ang huling hiling ng kanyang pasyente. Ngunit mahigpit na ibinili ng doktor na kailangang maging lalaki lang ang anak niya. Yun lang ang tanging paraan para maging ligtas ang bata. At pag maging babae man, magiging katulad lang din sa kanya ang buhay nito. Hindi mamamana ng bata ang sakit niya kapag lalaki daw, paliwanag ng doktor. Ngunit sumugal pa rin si Tanya. Dala ang malaking pag-asa na lalaki ay magiging anak niya. Dahil nararamdaman niya na mangyayari iyon. Pagkarating pa lang niya sa kanyang apartment, kaagad niyang pinakawalan ang labis na sakit. Inilabas niya lahat ng sama ng loob habang isinusubsob ang sariling mukha sa kanyang mga unan. Kaya pala, wala siyang kinalakihang ina. Dahil katulad niya, maaga din itong nawala sa mundo. Nakatulad niya, dinaranas din ng biological mother niya ang naranasan niya ngayon. Ngunit nasaan ang kanyang ama? Bakit siya iniwan at pinabayaan sa bahay ampunan? Iniwan ba siya ng ama niya? Dahil alam na nito na mangyayari ito sa kanya? Sa isip ng dalaga, hindi niya mapigilang magtampo sa tunay niyang ama kung sino man siya. Bumangon si Tanya matapos mailabas ang lahat ng sama ng loob. Hindi na siya dapat magsayang pa ng panahon. Napakalaga para sa kanya ang bawat minuto na lumilipas. Gusto na namang kumawala ang mga luha ng dalaga sa tuwing maiisip niya ang kanyang kasintahan. Paano ng pangarap ni Eric na bumuo ng masayang pamilya? Nakasama ang kanilang mga anak hanggang sa kanilang pagtanda. Pilit niyang pinipigilan ang pagluha. Ipinapangako niya na hindi na siya iiyak mula sa oras na iyon. Focus na siya ngayon sa kanyang goal, ang magbuntis. Nagulat pa si Eric sa kakaibang inasta ni Tanya. Gusto niyang pakasalan muna ang kasintahan bago maganap ang nais ni Tanya na mangyari ngayon. Pero tila ba hindi na mapigilan pang dalaga. Kaya naman, wala nang nagawa si Eric, kundi ang pagbigyan ng kasintahan. Kung alam lang sana ng nobya niya kung gaano niya pinipigilan ang kanyang sarili sa tuwing magkalapit silang dalawa. Ayaw niyang magkaroon ng bad impression ang kasintahan sa kanya. Pero ngayon si Tanya na ang may gustong ibigay ang kanyang sarili, buong saya niya itong pinagbigyan.
Labis na ipinagtatakan ni Eric ang biglang pagbabago ng pananaw ni Tanya about marriage. Ngunit anuman ang dahilan ng dalaga, nakahanda pa rin si Eric na intindihin ito. Basta ang alam ng binata, sigurado siyang mahal na mahal nila ang isa't isa. Sa ngayon, si Yula pa lang ang nakakaalam sa kakaibang sakit na dinaranas ni Tanya. Hindi makapaniwala si Yula nung una. At labis ang pagkabigla ng matalik niyang kaibigan. Napaiyak pa ito. Sobrang bata pa raw ni Tanya para magaganito. Palungkot na wika ni Yula. Ilang araw na lang, malalaman na rin ng dalaga kung nagdadalang tao na ba siya. At kapag mangyari iyon, saka naman siya maglalaho sa oras na magiging successful ang plano niya. Babalik siya sa bayampunan kung saan siya lumaki. Si Yula na ang bahalang magsabi kay Eric para kunin ang kanilang magiging anak matapos niya itong isilang. Dahil tiyak naman siya na sa mga oras na yon, hindi na niya ito kayang alagaan pa. Ngayon pa lang, inaayos na ni Tanya ang lahat. Nakarecord na ang lahat ng mga habilin ng dalaga habang meron pa siyang alaala. Nag-resign na rin sa pagtuturo si Tanya. Masyado na kasing naapektuhan ang kanyang trabaho. Kailangan niya nang tumigil sa pagtuturo bago pa mapahamak ang kanyang mga estudyanteng nasasakupan. Sa kabilang banda, napapansin ni Eric ang pananamlay ng kasintahan dahil kahit anong kubli pa ng dalaga, pilit pa rin sumilip ang kalungkutang dinadala niya. Nababasa ni Eric na may mabigat na dinaramdam ang kanyang kasintahan. Please, tell me, ano ba yun? Ano ba yung gumugulo sa isip mo? Nag-alala si Eric dahil kasabay ng pananamlay nito, medyo kapansin-pansin na rin ang unti-unting pagbagsak ng katawan ng dalaga. Wala nga, wag mo akong alalahanin. Medyo masama lang ang pakiramdam ko ngayon. Nakangiti pang tugon ng dalaga. Lahat na lang ng pagdadahilan ginawa niya na para lang maniwala si Eric. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para malaman ni Eric ang totoo. Lalo pa't paalis ito. 3 buwang mawawala ang kasintahan dahil sa trabaho. Kailangan niyang pumunta ng Cebu para asikasuhin ang pagpapatayo ng first class hotel doon dahil ang kumpanya nila ang nanalo sa bidding. Pangako babe, matapos ang project na ito, pakasal na tayo. At dapat mag-resign ka na rin sa trabaho mo at alagaan na lang ang magiging mga anak natin. Okay ba yun? Suggestion ni Eric habang kayakap ang kasintahan na panihalik pa sa ulo nito. Paulit-ulit na tumatango si Tanya. Nais niyang baunin ni Eric ang napakasayang alaala nila patungong Cebu. At tinitiyak ni Tanya na hindi malilimutan ng binata ang pinakahuling pagsasama nila. Tumungo ng Cebu si Eric, baon ang labis na kaligayahan. Dahil sa pagbalik niya, matutupad na ang pinapangarap niyang pakasalan si Tanya. Lalo pa at dinadala nito ngayon ang panganay nila. Kung maari lang sanang i-cancel ang kontrata, gagawin niya para lang maalagaan niya ang buntis na kasintahan dahil alam niya na hindi biro ang paglilihi. Nakampante na lang si Eric dahil nangako naman si Tanya na hindi niya pababayaan ang kanyang sarili. Ang paglilihi natural lang na pagdaraanan ng isang nagbubuntis. Kayang-kaya niya iyon, ipinapangako niya. At isa pa, nariyan naman ang best friend niyang si Yula na hindi siya pababayaan kailanman. Maninigurado pa ni Tanya. Lahat ng mga magagandang salita, sinabi na niya para lang aalis na walang inaalala ang kasintahan. At para na rin maisagawa niya ng matiwasay ang kanyang binabalak. Araw-gabi namang nakakausap ni Eric ang namimiss niyang kasintahan. Kung wala lang sana itong trabaho, isasama na lang sana niya ang kanyang nobyo sa Cebu. Panghihinayang pa ni Eric. Pilit na pinapakawalan ni Tanya ang masiglang pagtawa para lang hindi mahahalata ng kasintahan ang lungkot na bumabalot sa puso nito.
Si Tanya na ang kusang pumutol sa pag-uusap nila at baka hindi na niya mapipigilan ang kanyang sariling umiyak habang kausap ang kasintahan sa kabilang linya. Ayaw niyang makadama ng pag-alala si Eric habang nasa malayo ito. Ganado si Eric sa araw-araw ng kanyang trabaho. Siyempre, magkakabebe na kasi sila ng kanyang fiancé. Excited na siyang hawakan ang maombok na tiyan ng kanyang nobya. Higit isang buwan na lang, makakabalik na rin siya sa Manila. Makikita na rin niyang muli ang nobya niya na ngayon ay sigurado siyang malaki na ang tiyan nito. Kakaibang kaba naman ang nararamdaman ni Eric. Kagabi pa niyang hindi makontak ang nobya. Hindi na mabilang ang mga chats at missed calls na kanyang ginawa hanggang sa naging cannot be reached na ito. Hindi na siya mapalagay. Mukhang hindi na niya maantay ang isang linggong natira para matapos ang project. Hindi mapigilang mag-alala ng labis ng binata dahil ngayon lang ito nangyari. Nagko-callback naman agad ito kapag nakita niya ang mga missed calls niya noon. Pero ngayon, bakit wala? Nagguguluhang tanong ng binata. Medyo nabawasan naman ang pag-alala niya nang makausap niya si Yula na best friend Betania. Nasira daw ang cellphone ng kaibigan, kaya nagkaganon. Paliwanag nito. Ngunit naroon pa rin ang pag-alala ng binata na hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang kanyang nararamdaman. Kailangan na talaga niyang umuwi matapos ang isang linggo, lalo pa at madalang na lang niyang makausap ang nobya. Nakakausap lang niya ang kasintahan kapag kasama si Yula. Ilang sandali lang naman at matatapos agad ang pag-uusap nila. Ramdam ni Eric na may something talaga, lalo pat hindi na ganon kasigla ang boses ng dalaga. Samantalang nasa bahay ampunan na si Tanya, lingid sa kaalaman ng binata. Mabilis ang pag-improve ng sakit ng dalaga. Ilang buwan na kasi siyang hindi umiinom ng gamot dahil sa kanyang pagbubuntis. Malungkot na inihabili ni Yula ang kanyang matalik na kaibigan sa mga madre na naka-in-charge doon sa bahay ampunan, kung saan lumaki si Tanya. Kasabay nitong iniwan ang perang naipon ng dalaga mula sa kanyang pagtatrabaho bilang guro. Makakatulong ang perang iyon para sa panganganak ng kanyang kaibigan. Malugod namang tinanggap ng mga madre ang dalaga. Kilala nila ito at alam nilang babalik din ito sa kanilang pangangalaga katulad ng ina nito noon. Hindi mapigilang kabahan ang mga madre sa pag-alala na baka babae na naman ang ipinagbubuntis ni Tanya. Ngunit malakas ang loob ni Tanya na lalaki ang magiging anak niya, kwento pa ni Yula. Ramdam ni Tanya na mapuputol na ang sumpa sa kanilang lahi dahil sa kanyang magiging anak. Kwento pa ni Yula na siya namang labis na ikinatuwa ng mga madre at ipagdarasal nila na sana ay matupad ang pinapangarap ng dalaga. May mga oras naman na maayos na kausap si Tanya, pero kadalasan wala na itong maalala. Napapaluhan na lang si Yula sa tuwing mapagmasdan ang matalik na kaibigan na ngayon ay nakaratay na sa banig ng karamdaman. Isang walang lunas na karamdaman. Dumiretso si Eric sa apartment ng nobya at puno ng pananabik na makita at mayakap ito. Ngunit gano'n na lang ang pagkadismaya ng binata nang hindi niya nadatnan ang dalaga doon. Wala na rin pati ang mga gamit nito. Bakit? Bakit? Nasaan siya? Sigaw ng kanyang isip. Ngayon, nagkaroon na ng kasagutan ang kakaibang nararamdaman niya noong naroon pa siya sa Cebu. Anong nangyari, Yula? Bungad kaagad ni Eric. Pagkasagot pa lang ni Yula sa kanina pa tumatawag na binata. Batid ni Yula na narito na si Eric at kasalukuyang hinahanap na ngayon ang kasintahan. Natigagal si Yula. Hindi niya alam kung papaano mag-umpisa sa pagpapaliwanag. Talk directly, Yula. Please. Pakiusap ng binata. Kung ano-ano na lang ang tumatakbo sa isip niya habang inaantay ang mga salita ni Yula sa kabilang linya. Naaksidente ba ito? O kaya nakunan at lumayo dahil nag-alalang magalit siya? Mga katanungan na tumatakbo sa isip niya.
Ngunit hindi kayang sabihin ng babae sa telepono lang. Kung kaya, gano'n na lang ang kabang nararamdaman ng binata. Kaya naman, mas lalong sumiklab ang kaba at takot na nararamdaman ng binata, bagot at puno ng pag-alala habang inaantay ni Eric si Yula. Ano nangyari kay Tanya, Yula? Bungad ni Eric, pagkaharap pa lang sa kaibigan ng kanyang fiancé. Masama ang lagay niya, Eric. Sana'y maintindihan mo ang desisyon niya. Nag-umpisa ng manubig ang mga mata ng babae hanggang sa hindi niya na mapipigilan ang paghagulgol habang nagpatuloy sa pagsalaysay sa lahat na pinagdaraanan ni Tanya ngayon. Hindi lubos maisip ni Eric na magawang ilihim ni Tanya ang malubha nitong karamdaman. Dapat siya ang unang nakaalam sa pinagdaraanan ng kanyang kasintahan. Hindi kami parehas ng ugali ng ama niya, Yula. Kung nagawa silang mag-ina na talikuran ng kanyang ama noon, pwes, ako hindi. Hindi ko kayang gawin yun. At hindi ko kayang gawin kahit kailan. Nakahanda pa rin siyang alagaan ng kasintahan, maging gaano man ito kahirap. Ngayon, Yula, pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan siya? Pagsusumamong wika ng binata. Sukol na si Yula. Isa pa, napatunayan niyang tunay at puro ang pagmamahal ni Eric sa kasintahan. Hindi makapaniwala si Eric sa nakita. Ang dating masigla't masayahin niyang nobya, ngayon ay hindi na siya kilala. Pilit niyang ipinakilala ang kanyang sarili, ngunit inosenteng nakangiti lang ang tugon ng buntis na babae. Hinalikan niya ito at niyakap ng buong higpit. Nagpaubaya naman si Tanya pero hindi naman ito tumugon. Sukat doon, nagdesisyon si Eric na iuwi ang kasintahan at siya na umano ang mag-alaga dito hanggang sa manganak ito. Ngunit nag-alanganin ang punong madre. Duda ito na maalagaan ni Eric ng maayos ang kasintahan na ngayon ay isip bata na. Pero ipinapangako ng binata na kayang-kaya niyang alagaan ang kanyang mag-ina. Para patunayan, pinakasalan muna ni Eric ang kasintahan bago niya ito inilabas sa bahay ampunan. Isa din yun sa mga paraan ng binata para magkaroon siya ng karapatan sa dalaga. At isa pa, nakaplano naman talaga na pakasalan niya ito pagkagaling ng Cebu. Nag-iiyakan ang mga madre, lalong-lalo na ang matalik nitong kaibigan na si Yula. Napakaswerte ni Tanya at nakatagpo ng lalaking katulad ni Eric. Sinwerte naman at saglit na bumalik ang alaala ng dalaga habang isinasagawa ang seremonya ng kanilang kasal. Walang mapagsidlang tuwa ang nararamdaman ni Eric sa mga sandaling iyon. Nakilala siya ng asawa at nasabi nitong mahal na mahal siya ni Tanya. Isang napakagandang alaala ang itinatak ni Tanya sa puso ng kanyang asawa. Alaala na mananatili hanggang sa kanyang pagtanda kasama ang kanilang kambal ni Tanya. Kambal ang tagumpay na iniluwal ni Tanya. Kambal na batang lalaki. Tama ang kutob ng ulirang ina na si Tanya na lalaki ang iiwan niyang alaala sa asawang si Eric. At hindi isa, kundi dalawa pa. At doon huminto na ang itinuturing nilang sumpa sa pamilya ni Tanya. Wala nang pangamba. Kahit ilang babae pa ang magiging anak ng kambal nila balang araw. Hindi pumapalya ang mag-aama sa pagbisita sa kanilang nag-iisang reyna sa kanilang pamilya buwan-buwan na si Tanya. Hindi man nakasama ng kambal ang kanilang ina sa kanilang paglaki, pero buhay na buhay ito sa kanilang alaala. Dahil ang ama nilang si Eric, hindi nagsasawa sa pagkwento ng lahat ng masasaya at malungkot na nangyari sa buhay nilang mag-asawa noon. Lahat ng mga iniwang larawan at videos ng yumaong si Tanya ay maingat na inalagaan ng mag-aama. Tumatak sa kanilang mga puso at alaala kung gaano sila pinaglaban ng kanilang mama Tanya para lang mabuhay sila sa mundo. Dadali ni Christian at Christopher hanggang sa kanilang pagtanda ang walang hangganang pagmamahal ng kanilang mama Tanya sa kanilang mag-aama.